So hello, I'm Charlie A. Marangal Jr. from BS Math 3A. So ngayon, gagawa tayong tutorial para sa library na Matplotlib. So ngayon, ano nga ba yung Matplotlib? So what is Matplotlib? Matplotlib is a low-level graph plotting library in Python that serves as a visualization utility. It was created by John D. Hunter and is the most popular plotting library in the Python ecosystem. So ito yung mga capabilities ng Matplotlib. So, creating publication quality plots, tapos making interactive figures that can zoom, pan, and update. So, ayan. So, customizing visual style and layout. So, yun lang naman. So next ay yung installation and setup. So, installation and setup. So, before we can start plotting, we need to ensure Matplotlib is installed in our environment. So, install via pip. So, pwede natin siya i-install sa command prompt ng dito sa terminal natin. So, command prompt dito. So, paano yan? So, dito lang, command prompt, tapos pip install matplotlib. So, enter nyo lang. Since meron na ako, install na sa akin, so ganun. So, i-enter nyo lang, may install siya. Tapos sabi, so note, if you are using Jupyter Notebook, you can run may exclamation point installed inside a code shell. So, paano yun? So, mag-add muna tayo dito. So, ganito yun, pip install matplotlib. So, ganun. Enter nyo lang din. So, ayun. Since meron na rin ako, hindi ko na rin siya i-enter. Pero enter nyo kung wala pa kayo. So, paano natin ma-check kung anong version ng kapag import natin yung library. So, version check natin. Ayan. Tapos, enter. Okay. So, matplotlib. Sorry, okay. Yan. So, 3.10.0. So, ayun yung version ng Matplotlib natin. So, yun lang. So, next natin ay ito na tayo sa pag-plot ng mga data. So, ayan. Halimbawa, yan. Pplot and basic plotting. So, most of the Matplotlib utilities lie under the pplot, pyplot submodule and are usually imported under the alias plt. So, drawing a line. So, mag-draw tayo ng line. So, ito, import muna pyplot as plt, tapos import na pa as np. So, ayan. So, ayan, nag-create tayo ng data, yung array, gamit yung numpy. So, np.array 0 to 6, tapos np.array 0 to 250. So, pwede ka rin dyan, pwede mo rin gamitin yung simpleng list. So, halimbawa, simpleng list lang. Pwede rin, simpleng list. So, magawa ka lang ng halimbawa naman ito. So, 0 to 6. 0, 1, 2, 3. Yan. Pwede mo gamitin yan. Pang subsheet dyan. So, since nag-import lang numpy, so why not gamitin natin yung numpy na library. So, ganito. So, ayan. Import, tapos yan. X and Y axis. So, plt.plot, x points, y points. So, try natin. Tapos, ayan. Ganito yung syntax na pag-plot. So, plt.plot. Tapos yung x, una mo na yung x-axis. So, bawal siya magkabaliktad. So, mag-iba yung Hindi naman bawal. So, mag-iiba lang yung sa in-expect nyo na plot. So, kailangan i-identify nyo kung ano yung x-axis at saka kung ano yung y-axis. So, yan. Mauna yung x-axis bago yung y-axis. So, ganoon naman talaga, di ba, kapag nasa coordinates tayo. X, y. So, yan. Tapos kapag gusto nyo i-show yung plot. So, plt.show. Ito yung syntax niya. plt.show. Since ayun nga, plt yung alias ng matplotlib.pplot natin. So, ayan. I-enter natin. So, ayan. Nakapag-draw tayo ng line, di ba? So, ayan. Ngayon, next naman ay yung markers, line, and colors. So, ano nga ba yan? Enter natin. So, you can use keyword arguments, line style, and color to customize the appearance of your graph. So, pwede natin to ma-customize para mas mukhang
understandable, ganon. Para, minsan kasi, nagkakaroon ng two lines, so, kailangan natin mag-adjust ng ng ibang kulay dun sa isang line para ma-identify natin kung ano ba, kung which is yung kung ano man yon, kung ano man yung isang line na yan. So halimbawa, you can use keyword LN. Y points is equal to np.array. So, ito yung yung array natin, 3, 8, 1, 10. So, ayan. Ayun. Ganito yung yung mga arguments. So, sabi, arguments. So, ayan, marker, line style, color, yan. So, ayan. So, sa iba't ibang, dito lang dito sa Plot, dito ito lang yung mga arguments niya. So, actually meron pa yan. So, hindi ko nalalagdag. So, kayo na lang mag-search. So, ayan, marker. So, naka-O. Ibig sabihin yung makita natin mamaya. Tapos, yung line style ay, yan, broken line. Tapos, yung color ng nung line ay, yan, R. Red. Ibig sabihin, R, red. So, pwede na show. So, copy natin to para makita natin kung ano yung output. So, ayan. So, itong circle marker. So, ayan. Yung point. Tapos, ayan. Pag ganun siya. So, ayun lang. So, introduce ko lang na merong pang style dun sa mga plot natin. So, you can explore kung ano yung mga yon. So, ayun lang. So, next naman ay labels, titles, and grids. So, yan. A graph without labels is meaningless. So, oo nga naman. Hindi natin malalaman which is. Ano, kung ano yung mga kung ano ba yung ibig sabihin ng graph na yun. So, yan. We use specific functions to add context to our data. So, halimbawa, naggawa ulit tayo ng sarili nating data. So, x is equal to np.array 80, 85, 90, 95, 100, etc. Tapos ito, y. Yan. Tapos, pinlat natin, pld.plot xy. So, nilagyan natin siya ng title. Ganito yung syntax ng title. So, pld.title. Tapos, kung ano yung gusto mong title. Tapos, pld.xlabel. So, kung ano yung gusto mong nasa baba, yung label sa baba. pld.xlabel. So, yan. Average po. Tapos, pld.ylabel. Tapos, calorie burnage. So, yung y label mo, ito yun, dito. Kung ano yung maging label nito sa y-axis mo. Tapos, plt.grid. So, yung magkakaroon siya ng grid. So, plt.show. So, makita naman natin yan mamaya kung ano. So, kapag tingnan natin yung output dito. Yan. Yan, nagkaroon tayo ng line. Tapos, may grid. Tapos, ito yung y label. Ito yung x label. Tapos, ito yung super title. Ay, title. So, yan. So, next naman ay, we should, mag-work na tayo sa real data. So, since ito, mga lang natin to, mga data lang na ginawa natin sarili. So, next naman ay, gagamitin natin yung data na kuha natin sa internet. So, yun, real data. So, now let's switch to real data science workflow using pandas to load our data set. So, yan. So, first muna, i-load muna natin yung data natin. So, ano ba yung pangalan ng data natin? So, ito, greenhouse price. So, tingnan natin. Wait lang. Since alam na nga natin kung ano na. So, df muna. Df is equal to pd.read csv. Tapos, yung pangalan ng natin, ng data natin. So, ito, clean house price.csv. So, clean house price.csv. So, kung nasundan nyo kung ang una yung napanood ay sa Pandas, so, ito yung na-clean natin na data kanina. Doon sa video na Pandas. So, ginamit natin. So, ganun yun. Clean nyo muna ng data. Tapos, tingnan natin kung ayos na yung Tapos, i-visualize naman natin yung data. So, ayan. Ayan. Tapos, tingnan natin kung na-read. So, okay. Sorry. So, hindi natin na-import. So, nakalimutan import. So, import pandas.
as P. Yan. So, ayan na. Ano na natin na so ayan, Alice, Bob, Charlie. Tama naman. So, na-load na natin yung yung data natin. So, now, next naman ay yung scatter plot. So, finding the correlation. So, i-visualize natin yung yung correlations nung, halimbawa, gusto natin i-visualize yung correlations nung square feet at saka yung yung price. So, paano yan? So, halimbawa, ito na nga. So, nilit natin as XU, DF, tapos yung, ano ba? Yung square feet. Square feet. Square feet. Yan. Tapos, ilit natin as YU, DF, tapos yung price. Yan. Tapos, ganito lang yung syntax niya. So, PLT, that's scatter. Tapos, yung X, Y, tapos, why not? Lagyan natin ng color. Color green. Green. Yan. Green. Yan. Tapos, lagyan natin ng title. So, PLT, that title. Tapos, ano ba title? So, since ang X at Y natin is square feet at saka yung price. So, square feet versus price. Tapos, lagyan natin ng label. So, PLT.X label. Yung X natin ay yung square feet, di ba? Square feet. Sorry, typo. Square feet. Tapos, mali. Sorry. PLD.Y label. Tapos, price. Tapos, why not lagyan natin ng grid? PLD.grid. Tapos, PLD.show. So, tingnan nyo. Di ba accident din natin na show kanina? Accident din natin na run kanina yung cell natin. So, tingnan nyo nangyari. Meron ditong siya, nagkaroon siya ng visualization. Pero, tingnan nyo yung itong may text dito. So, kasi wala siyang PLD.show. So, kung may PLD.show siya, mawawala yung text. So, mas malatingnan. So, ayan yung scatter plot natin. So, may correlation ba siya? Yan. So, mukha may correlation since, ayan. Parang, may trend. Di ba? Yung trend ay magkakalapit doon sa, kung mag-drawing tayo ng line dito. So, medyo malalapit dun sa line, di ba? So, ibig sabihin, i-assume natin na may na may correlation. Na may correlation yung dalawa, yung price at saka yung square feet. So, next naman ay yung histogram. So, ang histogram creates a graph showing the frequency. It answers questions like how many houses are in cheap versus expensive range. So paano i-graph yung histogram? So, di ba? We let X yung VF tapos price. Actually, kahit din natin talagyan ng X and Y. So, since, ayan. So, PLT that is, so, ayan. Ayun yung magiging syntax niya. Yung magiging method syntax. So, PLT that, tas DF price, tapos, kung ilan gusto nating beans, yung, di ba kapag histogram, so, mamaya, makita nyo naman, i-explore natin yan mamaya, yung beans. So, i-set mo natin as equal to 5. Tapos, yung color ay equal sa, yung color ay gawin natin, favorite color ko, blue. So, yan. So, lagyan natin ng title. PLT.title price distribution. Tapos, PLT.X label. So, price. So, PLT.Y label. Number of houses. Since house yung pinag-uusapan nito. Number of houses. So, yan. PLT.show. Tapos,
Okay na, tag natin ang grid, di ba? Para mas maganda tignan. Yan. Nakalimutan yung ano dito. So, yan. Kung makita nyo, may 5 beans siya. So, ayan, 5 beans. So, dagdagan natin, gawin nating 10. Ayun, di ba? 10. Gawin nating 20. So, ano yung beans? Ayun yung beans ay yung ano, kung ilan yung box. Kung ilan yung rectangles na yan. So, ayan. Ayun lang naman yung beans. Ay, yung histogram. So, next ay yung bar charts. So, bar charts. Bar charts are excellent for comparing categorical data such as prices across different districts. So, paano maging ano natin doon? So, ayan. So, sinasabi dito, comparing categorical data such as, ayan, yun, di ba, ang categorical data natin dito sa ano natin, dito sa data frame natin ay yung categorical. So, ibig sabihin, itong district, di ba? Categorical yan. Tapos, itong price ay continuous. So, yan. So, x is equal to ano? Yung df, tapos district. Yan, para makita. So, yung y ay equal sa ano? df, the price. So, yan. So, paano yan? Ito lang yan, pld.bar. Tapos, yung x and y natin. Yan. Gawin natin yung color a equal sa ano? Sa C yan. Tapos, yan. plt.title ay prices by district. Tapos, plt.xlabel ay yung district natin. Tapos, plt.ylabel ay yung price natin. Tapos, plt.show. Plt.grid. Tapos, plt.show. So, ayan. So, sa A natin, yan. Tapos yung B. So, madami yung B. District B. So, ayan, nakita na natin. So, ayun, ibig sabihin yung pinakamadami, no? Di ba, mas nakita natin kung ano yung pinakamalaki sa sa visualization ng data. So, paano yun? So, last naman ay since ito natin yung mga plots. So, meron pang ibang mga plots sa Matplotlib. Meron pang pie chart, So, pwede nyo i-explore yun. Kayo na lang mag-explore. So, bigyan ko lang kayo ng introduction kung paano gamitin yung ibang mga plots. So, you can explore more. Kasi kapag ko pa dito, so last natin ay yung i-save naman natin yung plot natin na ginawa. So, gusto ko ma-save itong plot natin sa prices by district. So, paano natin siya i-save. So, i-copy muna natin to. Ito. I-copy natin to dito. Tapos, tsaka natin ilagay yung syntax para ma-save natin yung figure o yung chart, yung plot. So, house. Ito yung name na magiging house price chart. Price by district chart. .png. Tapos, enter. So, yan. Kapag ganun, ibig sabihin ay na-save na siya. Ito. Sorry. Ayun, na-save siya. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin. So, yun lang. Thank you.